Ito mula kay Melvs Castle mga kapatid, kakapasok lang Amerika, wawasakin lahat ng barko ng China, uubusin lahat, walang ititira. Oh, grabe yung title mga tol, no? Well, anyway, ang ating komento naman at ating reaction na hindi naman to babase sa title mga kapatid. So bibigyan natin to ng reaction video, commentary. Pero bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. Kakapasok lang na balita matapos bigyang diin ni Admiral Aquilino na kusang aatake ang US Indo-Pacific Command pag nagkagera. Muli rin tong binigyan diin ng White House sa Washington DC, USA. O ano na mga trolls dyan? Fake news pa rin ba ang Amerika? O di ba sinasabi ni Rocking Clown? Ayaw ng Amerika na. Ayaw ng Amerika, hindi susuporta Amerika. O, naging spokesperson siya ng Amerika mga tol no. Samantalang hindi nga kinikilala yung mga pinagsasasabi niya nila Panelo Mapaggawa daw siya ng kwento. So sabi rin ng mga pro-China, masyado kayo nagpapapaniwala sa US, di kayo tutulungan yan, iwan din kayo sa ere niyan. Tingin nyo ba ang US papayag silang maungusan ng China? Doon pa lang Hindi ang agenda ng US tulungan ng Pilipinas mga tol. Ang agenda ng US ayaw nilang malamangan. Yun ang agenda nila at yun ang magiging dahilan kung bakit sila lalaban para sa Pilipinas. Kasi kapag ang Pilipinas ay sinugod ng China mga kapatid, magkakagulo sa sa South China Sea. Makukuha ng China 'yan mga tol. Yang na 'yan, South China Sea. Syempre malaking bansa sila 'di ba? Malaking bansa sila, ang dami nilang gamit Pero hindi papayagan ng US 'yun. Bakit? Mauungusan sila ng China, mas magiging makapangyarihan ng China dahil mas malaki na 'yung resources nila 'Di ba? Biruin mo makukuha nila 'yung 100 gaano man karaming tonelada ng langis yung makukuha nila mga tol. Puwedeng-puwede ngang payamanin nun ng Pilipinas 'di ba? Kung madi-drill, kung mamimina natin yung langis sa West Philippine Sea. Kung gegerahin tayo ng China at nanalo sila, o di sa kanila na yung langis sa West Philippine Sea, o di ba mas lalo nilang ikakayaman yun? At pag ikinayaman yun at ikinaunlad ng ekonomiya nila, papayag ba ang US? Doon pa lang kung iisipin ninyo, tapos ang US hindi makikialam sa sa pag-ahari-harian ng China. Makikialam yan, may sarili silang interes mga tol 'Di ba? May sarili silang interes Tuloy natin. O dali, siraan nyo pa sila. Dito kahit anong klaseng pag-atake raw ang gawin ng China sa anumang barko o sundalo ng Pilipinas, ma-activate ang Mutual Defense Treaty. Ito siguro ang dahilan bakit takot ang China gumamit ng armed attack. Oo. Kung mahalata nyo, puno water cannon lang ang ginagawa ng China Coast Guard. Saka tingnan nyo, di ba? Bantay sarado ng China itong West Philippine Sea. Every time na naglalayag ang barko ng Pilipinas, lagi silang nakabuntot, lagi silang nakaharang, di ba? Lagi silang nagre-regio challenge, lagi silang gumagawa ng mga agresibong dangerous maneuver kung tawagin mga tol. Pero kapag ang Pilipinas may kasamang mga barko ng mga malalakas na bansa, di ba urong buntot sila? Nalulusaw yung angas nila mga tol. 'Di ba? Nakakatawa lang sila pagmasdan mula sa malayo. Actually, hindi mo nga sila makikita mamomonitor mo lang sila sa pamamagitan ng radar Pero talagang as in hindi mo sila makikita through eyes, 'di ba? Kasi ang layo nun. Yung katulad nitong naglayag, yung Australia, Japan, US at Pilipinas, 'di ba? Nasaan sila? 6 nautical miles ang layo nila mga tol. 11 kilometer din 'yun. Sa tingin mo makikita pa ng mata mo yung 11 kilometer? Hindi na, gano'n sila kalayo mga tol, 'di ba? Nawala yung angas nila, nawala yung tapang nila. Kung Pilipinas ang naglalayag do'n, bubuntutan nila 'yon, sasabayan nila 'yon. Kayang-kaya nila Pilipinas Huwag na tayo maglokohan mga tol pagdating sa pagdating sa kagamitan, pagdating sa kakayanan. Oo, mas sila, mas malakas sila. Pero mga kapatid, ang Pilipinas, hindi man tayo malakas alone, pero malakas tayo kasi meron tayong ibang mga kapanalig na bansa, kasaping bansa o kaalyansang bansa, na yung mga bansa na yun maaapektuhan ng ekonomiya din kapag nagpatuloy itong pagiging ganid nitong China mga kapatid dito sa South China Sea, 'di ba?
kapag nakuha nila yung bari-barilis na langis, mga tol, toneladang langis dito sa West Philippine Sea, mas lalo silang mag-ahari-harian sa mundo. Kontrolado na nila yung langis na yun, mga tol. Di ba? At kaya, hindi papayagan ng Amerika yon, di ba? Yun ang dahilan. Pagbantaan ka ba naman kasi ng USA? President Biden in particular have been consistent and clear for the entirety of this administration that the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty applies in the South China Sea. The ultimate meaning here is, I think, is crystal clear to any observers, and that is the fact that the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty applies to the Philippines in the South China Sea, again, to vessels underway, including Coast Guard vessels. We stand strongly by our alliance commitments to the Philippines, and that is one of the things we will be talking to President Marcos about when he is in town. Tutulak na. Sapok na naman sa pagmumukha ng isang taong mahilig daw gumawa ng kwento. Sabi ni Panelo, mga kapatid, no? Yun yung gumagawa ng kwento eh. 'Di ba? Mahelo-helo kayo, hindi kayo tutulungan ng Amerika. Akala niya marami siyang maloloko Pilipino eh, no? Meron naman mga nanonood sa live niya, mga tol. Mga nag-I love you pa sa kanya. Mga hindi gumagamit ng common sense. Si Pangulong Marcos papuntang Washington DC, US ngayon. Bago umalis, muli nitong binigyang diin wala siyang pake sa usapan ni Duterte at Xi Jinping. Dito hindi kailanman kikilalanin ng Administrasyong Marcos ang pinangako ni Duterte sa China. It turns out, we don't know, it is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation, there is no record, there is no... We were not briefed. When I came into office, wala po lang nagsabi sa amin na meron ganung usapan. So we're trying to read it up to now because from the former administration, iba-iba ang sagot eh. Sabi ng isang official, dating government official, under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano po talaga yung agreement na yan. But, kung ang sinasabi sa agreement na yan, na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro na diba? Mahirap siguro sundan yung kanyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Anong galaw ngayon ng mga pro-China, mga tol? Anong galaw ng mga anti-BBM, di ba? Doon nila dinadali ngayon si PBBM sa polboron nila, mga tol, 'di ba? Hindi natin alam, mga kapatid, kung ano pa ang kaya nilang gawin, no? Para lang talaga magtagumpay sa kanilang mga pansariling interes, mga kapatid, 'di ba? Yung mga ganong mga bagay, kaya ayaw natin masyado ng itapik yun eh. Ayaw natin masyado itapik kasi mas naka-focus tayo talaga sa mas kailangan nating bigyan ng focus, mga kapatid. Kung totoo yung kay Marcos, mga tol, di problema na ni Marcos yun kung talagang nagpopolboron siya. Pero ang issue kasi ngayon, mga kapatid, na mas lalo natin dapat pagtuunan ng pansin, kaya ba talaga ni PBBM na ipaglaban ng ating soberanya laban sa mga mananakop? As long na nakikita naman nating okay, at as long nakikita naman natin parang hindi naman siya apektado, mga tol, diba? Hindi naman siya apektado ng mga issue na ganun. Kahit yung PDEA, pinapabulaanan naman yung mga ganong bintang. Wala. Wala tayong dapat pansinin dun sa mga bagay na yun. That is something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing, Malaysia, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, sino bang kausap mo? Yeah. Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kang record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga. Kaya it's not a good situation.
Nananatiling walang pake ang Chinese ambassador sa pambubuli ng kapwa niyang mga Chinese. Dito kinalampag ng mga Pilipino ang Chinese Embassy. Magsarado na kayo. Total wala naman kayong kwenta sa pagresolba sa issue. Amin ang West Philippine Sea, magsilayas kayong lahat sa aming bansa. Kaya ang mensahe natin sa China, sa pamumuno ni Xi Jinping, hindi ba noong World War II, ang China ay sinakop din ng mga dayuhan. Ang China ay pinarusahan, pinahirapan din ng mga dayuhan. Subalit bakit ngayon ang China ay isang foreign aggressor sa kanyang mga kapitbahay? Kaya ang panawagan natin dito sa harap ng Chinese Consulate, unang-una, ang China ay dapat umalis sa West Philippine Sea. Ang barko ng Pilipinas at higit sa lahat, kilalanin po ang soberenya ng Pilipinas. Kayo sa Totoo lang mga tol, wala namang mangyayari dun sa mga rally-rally nila. Di ba? Nagsasayang sila ng oras at pagod nila dun mga tol. Hindi ipapansinin ng China yon. Ang dami na nga nating diplomatic protest na ipinadala sa China eh. Hindi naman nila pinapansin eh. International law on close, di nila pinapansin. Tapos yung mga rallyista, uurong sila. Malabo eh. Pero, well, yun yung sa dinami-dami ng rallying na nakita ko, medyo dito lang ako sumangayon na okay, at least diba, tumitindig sila at pinaglalaban nila sa Pilipinas ang West Philippine Sea. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito sa videong ating pinanood? Comment ka na lang sa baba mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.